Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po pag-usapan natin kung magkano ba ang kitaan ng lechon manok. Kasi po maraming nagtatanong at gusto ko pong i-share sa inyo kung magkano po ang kitaan, bakit po napakaraming nag-interested sa lechon manok business. Example lang po kung bibili kayo ngayon ng manok, kahit mag-surf kayo ngayon doon sa lugar ninyo or kahit saan palengke, huwag kayong magtanong doon sa mga tindera. Kasi pag sa tindera kayo nagtatanong, retail price yung malalaman ninyo. So, dapat doon kayo magtanong sa mga distributor, doon sa mga binibilhan ng mga tindera ng manok doon sa palengke. So, example lang ngayon, dito sa atin, ang presyo ng isang kilo na fresh dressed chicken ay 160. So, palagay natin 160 or 170. Basta, based lang tayo ngayon sa 160. Sa sistema natin, bago kayo makabinta ng isang manok na nililitsyon, ang halaga po na may dagdag, kumbaga, additional cost ng ating manok, halimbawa, bili mo ay 160, bago ito may bigay sa customer na luto na, mag-additional kayo ng 30 pesos. So ano yung 30 pesos? Yun po ang uling, panimpla, pangbalot, sauce, lahat po additional na cost incurred bago ibigay sa customer. So kung 160 yung bawat kilo ng manok na puhunan mo, so kasi yung isang kilo yung lechon natin, mumuhunan po kayo ng 160 plus 30 pesos, so 190 na po yung cost ng inyong manok or yung inyong lechon manok. So luto na yun so 160 plus 30 pesos is 190. Kung magkano yung selling price mo, halimbawa selling price mo is 300. Pero ngayon, makikita mo naman sa mga nagbibinta ng lechon manok, ang selling price nila ay nasa 320, 350, mayroon yung 360, mayroon yung 390. So palagay na lang natin, ibibinta mo yan sa inyong lugar at pinakamura na lang pag kwentahin natin, 300. Actually, mura na yan kasi ngayon, ang selling price dito sa isang kilo na manok, na lechon manok, ay nasa 320 na, 330 ganon. So, kaya maliit lang natin yung kukwintahin. Kung selling price mo ay 300 at yung cost mo ay 190, ibig sabihin, mayroon kang 110 pesos per lechon manok na binibinta mo. Kung sa inyong lugar, kung kaya mo makabinta ng 20 or 30 piraso na manok. Pero usapan natin guys is yung average sales mo everyday. So, kung mubinta ka ng 20 a day sa regular na araw, iba rin yung araw ng Biyernes, Sabado, Domingo. Almost double, triple yan. Kasi mas mabinta talaga sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. So, pinag-usapan po natin dito ay yung pinaka-average or pinaka-maliit na binta mo. So, kung buminta ka ng 20 times 110, so meron kang 2,200 a day. So kung bumenta ka man ng 30, 3,300 a day. So in a month, kung bumenta ka ng 20, 2,200 times 30 days, meron kang 66,000. So kung bumenta ka ng 30, average lang yun times 110, 3,300. Times 30 days, that's 99,000. Di ba? So anong i-deduct mo diyan sa kita mo? So siyempre, yung renta mo, palagay natin renta mo ng 10,000. So renta 10,000 tao, dalawang tao mo, sahudan mo ng tag 500, 15,000 isang tao, dalawang tao is 30,000. So 40,000 yung yung total na plus kuryente na 3,000, tubig na 500, 43,500. So gawin natin 45,000 yung yung total expenses mo. Gawin natin 45,000 yung monthly fixed expenses. So 99,000 less 45,000. So meron ka pang naiwan na 54,000, di ba? Sa 30 average. So sa 20 naman 66,000 less 45. So meron ka pang 21,000. Rough computation lang yun. Kung yung numero kasi hindi naman yun Kung yun ang talagang may benta mo sa tindahan mo, yun talaga ang kikitain mo. Pero remember guys, yung kinikwenta natin is 300 lang yung selling price. Kung selling price mo ay 320, yung 20 na pesos times
30, that's 600 already. Times 30 days, that's 18,000. So malaking bagay yun guys. So kinukwenta na natin is gusto kayong maliit lang para huwag kayong huwag kayong umasa ng malaki. Pero based sa mga partners natin, based sa experience natin, mayroon tayong tindahan na bumenta more than 30. Mayroon tayong tindahan na pag bumating ng Biyernes, Sabado, Linggo, bumenta na more than 50, 60, 70, 100 ganon. Mayroon tayong partners na bumenta ng everyday 100 piraso, more than 100 a day. So, kung mayroon kang 100 a day guys, that's 10,000 a day. Parang ano lang, parang panaginip or parang, di ba? Parang ano lang. Sa Bisaya pa damgo or dreams. Pero nangyayari na yan sa ibang mga naglilitsyon manok. Hindi naman kasi nag-ano yung numero guys. Kung ano yung total na may binta mo yan, kung magkano yung kikitain mo, yun na talaga. Kung mabinta ka ng 50, tapos yung kita mo is 100 per chicken, 5,000 talaga or 5,000 a day. Times 30 days, that's 150,000. Pwede kikitain yan sa abroad or dito sa atin. Pwede palang kikitain yan. So kung halimbawa, bumenta ka lang ng 30, so 99,000, meron kang net na 45,000. Gawin mong dalawa yung store mo para meron ka ng 90,000. Di ba? So ganun lang kasimple yung negosyo natin. Pero yung pinag-usapan natin dito is lechon manok pa lang yun guys. Lechon manok pa lang yung naibenta nyo. Di pa natin naibenta yung limpo. Di pa natin naibenta yung lechon belly. So ibig sabihin, pwede kang kumita sa lechon manok business ng 100,000 a month sa isang tindahan. Pwede rin kumita ka ng 20, 10,000. Kung kumita ka man ng 10,000 guys, sa isang buwan, hindi pa naman yan lugi, di ba? Kahit na 500 lang nakinita mo neto sa isang buwan, hindi pa rin yan lugi. Pero sa negosyo kasi guys, hindi naman lahat ay dire-diretso eh. Pero kung based sa competition natin, kung bumenta ka lang ng 20 or 30, yun na yun. Yun na yung kikitain natin. Hindi pa kasama yung limpo at saka bili. Pero yun nga, may time talaga mahina or yung pwesto mo ay hindi maganda. Pero kung kumita ka man ng 500 isang araw, isang buwan, lugi ba yun? So at least kung magnegosyo ka, you are willing to take the risk, pwede kang kumita ng ganun. Pero since tayo, meron na tayong mga experience kung paano maghanap, so siguro di naman tayo aabot sa kasi nga doon tayo pwesto sa mga gandang pwesto na mayroon talagang potential na pwede kayong bumenta ng marami. Ganon yung pwede nyo kikitain. Pwede kayong kumita ng 20,000, 30,000, 40,000, up to 100,000 sa isang buwan sa lechon manok business.